So, bakit nga ba wala pa rin pagbabago sa Pilipinas at laganap pa rin yung korupsyon? Ito lang na may nakikita kong isang dahilan. Political dynasty. Sila-sila na lang yung nakaupo at sila-sila na lang din yung nakikinabang. Noong nakarang eleksyon, 7 ang tumakbong tulfo sa Kongreso at halos lahat sila nanalo. Sa La Union naman, namamayagpag ang pamilya Ortega. In fact, sa isang eleksyon lang, nasa 12 na magkakamag-anak ang tumakbo para sa 8 position lamang. At ang mas nakakagulat, magkakalaban pa sila mismo sa pagkagobernador, pagkakongresista at pagka-mayor. Ayon sa pananaliksik ng PCIJ, may mahigit 2 dosenang pamilya sa Pilipinas na may mga kamag-anak na tumatakbo sa 5 o higit pang posisyon sa gobyerno. In short, yan ang tinatawag nating political dynasty. Kasama sa mga pamilyang ito ang Marcos Romualdez ng Ilocos Norte at Leyte, Singson ng Ilocos Sur, Hataman ng Basilan, mga Ortega ng La Union, D ng Isabela, Pacquiao ng South Cotabato at Sarangani, at syempre ang mga Duterte ng Davao. Pero ano nga ba ang political dynasty? Well, ito yung sitwasyon kung saan ang isang pamilya ay paulit-ulit at sabay-sabay na nanunungkulan sa gobyerno. Kita nyo, like sila-sila na lang din yung mga nakaupo. Sila-sila na lang din yung nagpapalit-palit sa kanilang mga posisyon. Ano na? Kailangan na natin ng pagbabago. Kailangan natin buwagin yung political dynasty na yan. Dahil hindi po maipasa sa Kongreso ang isang batas kontra political dynasty, kahit na nakasaad ito sa saligang batas, minarapat po ng isang grupo na magsagawa ng People's Initiative para magkaroon ng ganitong batas na hindi dumaraan sa Kamara at sa Senado. Kung paano, alamin Nilunsad ng iba't ibang grupo ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations at business sector. Ang dapat isa lang movement. Ang layon nila makapagsabatas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80 analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget. Hindi sila naniniwalang mababali ng Senate at House bill versions ang political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang People's Initiative, isang paraan para maisabatas ang isang panukala nang hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalap ng pirma, 10% ng mga rehistradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district. Magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. Target ng movement na makakalap ng 7.5 million signatures nationwide. Nagsagawa na umano ang grupo ng pilot signature campaign sa Naga at Zamboanga at kakausapin din umano nila ang mga eskwelahan at simbahan